Good morning mga ka-ride! Happy Wednesday po sa ating lahat ha. Morning na mainit pa ang panahon mga ka-ride ha. Kamusta is me Road Rider na nagbabalik mo na mga ka-ride oh. Ano ba yun? Gasolina tayo, gasolina. Boss, may GCash kayo, boss? Boss, may payment kayo na GCash? GCash? Wala. So, good morning mga ka-ride. No, kumusta yung ating Wednesday ngayon o yung linggo na to ngayon mga ka-ride? Nako. Ano na nangyayari? Kahapon ay dinakip na nga ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte mga ka-ride sa kasong isinampa ng ICC o International anong ibig sabihin ng ICC? Criminal Court, yun ba yung tama ba ka? So kahapon lang mga ka-ride no, ay kagabi pala no. Anong oras ba kahapon? Yun nga mga ka-ride ay pagbaba ng dating Pangulo dun sa airport galing ng Hong Kong ay binasahan na nga siya, sinalubong na nga siya ng ating mga kapulisan at binasahan nga sa kanyang o sa kaso na pinataw ng ICC sa kanya. Sorry kung nagkamali ako mga ka-ride. At napakaraming mga supporters ng dating Pangulo mga ka-ride ang nagwala, ang nagrally. Kung maalala na po mga ka-ride nung panahon ng kanyang kampanya nung siya po ay nakaupo pa bilang Pangulo ng Pilipinas. GCash. Pero kaya sana mayroon. Yun na nga mga ka-ride no. Nagrally ang supporters ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ginawang pag-aresto sa kanya. Nako. Hindi kaya gulo ito. Ang bali-balita o naibalita na haharapin na ng dating Pangulo yung kaso niya sa ICC patungkol sa human rights o yung kanyang killing nung time ng kanyang war on drug mga ka-ride no. Napakaraming mga Pilipino na namatay dahil sa kanyang war on drug. So ito yung mga ginagamit o ito yung dahilan kung bakit ang Pangulo ngayon ay inaresto. So kaya nga malungkot ngayon yung pamilya at supporter ng dating Pangulo. So umabot talaga, humantong talaga sa ganitong klaseng pangyayari no? At yung mga tanong ng mga reporter no, na ibinasa namin yung mga nais lang din ata iparating no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung ito nga ba ay politikal o dahil lang sa issue ng politika mga ka-ride. Nakakalungkot talaga. Lagi na lang hahantong sa ganitong klaseng pangyayari mga ka-ride. Nakakalungkot na ang pinakamalaking posisyon na ginagampanan no ay
For the first time. And forever. Paano masabi? Forever pala. Nangyari nga itong klaseng kaso o pagkahuli ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh. Ayos walang traffic. So, kaya hindi kaya yung motor ko nang amoy. Wala nang langis. Nakakalungkot mga ride. Dahil hahandog ba talaga sa ganitong klaseng pangyayari na meron pang makukulong. Dahil lang sa pamumuno ng ating pagbabawal, paghuhuli o ano ba yan na ginawa ng dati nating Pangulo patungkol sa droga nga, di ba? Dahil alam naman natin na ang droga ay napakaraming buhay ang sinira mga karin. So, ang nagiging kalaban na ng ating dating Pangulo ay yung ICC na. Human rights. Yun na yung kalaban ng ating Pangulo. Kasi simula pa lang marami ng tayong napapanood na balita patungkol sa kasong haharapin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito na nga, nangyari na nga, nangyari na nga ang kinatatakutan ng mga supporters ng dating Pangulo mga karid. At nahuli na nga, inaristo na nga mga karid. Talaga bang karapat dapat lamang na mahuli ang ating dating Pangulo o talagang mayroong mga haka-haka sa likod ng pangyayari na ito? Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Sana talaga na walang bahid na politika itong pangyayari na ito, itong panghuhuli na ito ng ating dating Pangulo ng ating pamahalaang Pilipinas. Dahil kung meron nakakalungkot mga kaday disipin na hahantong sa ganitong klaseng pangyayari. Although talagang may pananagutan kaya itong ating Pangulo dahil sa kanyang kampanya kontra droga nung kanyang administrasyon mga karide. So sana lang mga karide ay walang ganitong klaseng pangyayari na hindi nababahiran ng politika yung kanyang pagka-aristo. Akala ko tuloy-tuloy na yung luwag kanina. Doon sa may bungad pa lang. Nako. Ito pala ay paghahanda dahil mas may matinding traffic pa. Kakaharapin. Nako. Wala na. Late na tayo. Sagdi lang. Nakita ako itong sasakyan durog-liro. Yan grabe. Ay isa pa dito. Talagang yupi na yupi. Ayan yan, grabe. Lalo tayo mga single motor, mga rider, nako. Mag-ingat-ingat po talaga tayo. Kahapon lang may napanood akong balita. Ay meron na yung napanood na balita ng isang
rider ng Move It, no, sa may Rojas Boulevard, na talagang umilalim. Pumailalim sa sasakyan. Nako. So at parang namatay yata yung rider. Kaya tayo pong mga rider ay prone sa aksidente. Baon-baon talaga natin dapat yung pag-iingat. Siyempre yung pasensya para iwasan din yung pagkainitan ng ulo. Yung away sa gitna ng biyahe. Isa din yon sa possible na mangyayari habang tayo po ay bumabiyahe. Kaya dapat baon-baon natin. Faster sir. Yung napakahabang pasensya yung dadalhin sa araw-araw, diba mga ride? Upang yun nga, hindi lang naman aksidente, kundi away sa gitna ng kalsada. Kung tayo po ay hindi magpapigil sa ating naramdaman, lalo pag nagkaroon tayo ng git-gitan sa gitna ng kalsada, no? Yun din po, no? Dapat hindi lang pag-iingat, kundi pasensya. Dapat yung ating baon-baon lagi sa ating biyahe. Iwasan natin yung magkamainitan ng ulo mga karide, para yung away sa gitna ng kalsada ay maiwasan natin mga karide. Naging alerto tayo although may mga talagang pasaway. So ika nga nila na talagang oras mo na kung ito lang yung time na ibinigay sa atin ng Lord, wala po tayong magagawa. Hindi po tayo makapag-extend. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, extend mo na yung life ko, meron pa akong gustong maabot. Hindi. Siya po yung may karapatan ng lahat. Kaya pag sinasabing dito ka na lang, dito ka na lang, huwag ka nang mag-extend. Kaya mga karide, ingat-ingat po tayo sa daan. So maging mahinahon po tayo para yun nga, yung away sa gitna ng kalsada ay talagang maiwasan natin kung tayo po ay nagiging o magiging mahinahon sa ating mga biyahe. Wala yung laon-laan, no? Nakaparaming mga dito pala yung tinatawag na dangwa. Mga karide, magandang umaga po sa ating lahat, o magandang gabi, o magandang araw, o anong oras man na ito napanood mga karide. It's Road Rider. Bye bye.